Gusto ko nang magpanggap pa na tayo. Gusto ko totohanin na natin, Arya. Teka lang, seryoso ka ba? Seryoso ako, Arya. Pero paano kung hindi mag-work? Di natin malalaman kung hindi natin susubukan. Susubukan ko ba? Nakakatakot kasi baka pati yung pagkakaibigan namin masira lang. Pero naisip ko rin, paano kung ito na pala yung pagkakataon na matupad yung pangako niya sa akin? Sige, totohanin na natin. Talaga? So, tayo na? Bilis naman. Kung nga nagantay ako sa'yo ng ilang years. Eh di, maghahantay din ako kahit matagal pa yan. Talaga? Kahit 50 years? Ha? Biro lang. Sige, pinapayagan na kita. Na? Manligaw. Pagising ko, nakatitig lang ako sa kisame. Iniisip ko pa rin yung kagabi. Parang panaginip kasi. Parang ang bilis lang ng pangyayari. Maya-maya kumatok mo si Liam. Pagbukas ko na nakangiti siya, may dala na siyang pangalmusal. Good morning. Gising na ba ang girlfriend ko? Girlfriend ka dyan. Babe pala, sorry. Babe mo mukha mo. Naninibago pa ako. Huwag mong biglain. Sige. Arya na lang? Okay ba? De, mas maganda pakinggan yung babe. Gusto rin. Baliw, mas maganda lang pakinggan yung babe kaysa tawagin mo kong Arya. Di ba babe? Oh, ba't kinikilig ka? Baka ikaw. Wala ka pala eh. Yung palang ginagawa ko, paano pa kaya kung ano? Ano? Wala. Tara na nga, samahan mo ako mag-almusal. Mumula ka na sa kilig eh. Pagtapos noon, ninatad ako ni Liam sa work. Habang nasa work ako, may biglang kumatok sa office ko. Ma'am Arya, may nagpapabigay po. Ha? Kanino galing? Hindi ko po alam eh. May note po dyan. Baka po nakalagay kung sino nagpabigay. Kinuha ko yung paper bag at binasa yung nasa sticky notes. Hi! Nalimutan mo yung baon mo. Alam mong bawal ka magpalipas ng gutom, di ba? Tsaka nga pala, bawal din masyadong umiti sa iba habang wala ako ah. Kita tayo mamayang lunch, babe. Napangiti ako. Over naman sa wag masyadong gumiti sa iba. Kinuha ko yung phone ko at chinat ko si Liam. Pati ba naman sa office kailangan may pakulo? Pakiisipin ng coworker ko may secret admirer ako. Gusto mo ba sa susunod ako na mag-deliver niya sa harap nila mismo? Wag na, ang dami mong alam. Thank you dito ah. Kita na lang tayo mamaya. Ay, namiss agad kita. OA mo? Wala pang 3 hours no? Wala eh. Ang hirap pala pag nandito ako mag-isa tapos ikaw nasa work. Parang gusto ko na mag-apply ng security guard dyan para mabantayan kita. Ewan ko sa'yo. Sige na, ibababa ko na. Bye. Bye lang? Mwah. Bye na babe. Walang I love you? I love you ka dyan. Joke lang. Sige na. I love you babe. I love you too, babe. Ewan ko sa'yo. Sige na, ibababa ko na. Kakatawa lang na wala pa kami pero babe na yung tawagan namin. Bumalik na lang ako sa trabaho. Pilit na nagfo-focus sa mga report sa harap ko. Pero paminsan-minsan, nahuli ko sarili kong napapangiti mag-isa. Lumipas ang ilang oras. Abala ang buong floor. Sunod-sunod ang calls at task. Hanggang sa hindi ko na namalayan na malapit na pala mag-lunch. Maya-maya may kumatok na naman sa office ko. Ma'am Arya, may delivery po ulit. Ha? Na naman? Kanino galing? Hindi po sinabi eh. Wala pong sender name. Sure ka bang para sa akin to? Opo ma'am, dito daw po sa inyo pinapadala. Sige salamat. Kinuha ko yung bouquet. May nakita akong maliit na card na nakasabit, pero blanco.
Walang pangalan, walang message. Mukhang alam ko na kung kanino galing to. Kay Liam. Nilagay ko yun sa tabi ng desk ko. At grabe, sobrang laki. Di ko na makita yung monitor ko. Lumabas ako ng office para mag-refill ng tubig. May mga nakatingin sa akin. Siguro, nakita nila yung bukay na pinadala dito. Ay, ma'am. Grabe laki ng bukay mo ah. Galing sa boyfriend mo? Hindi pa. Manliligaw pa lang. Sana all. Mayaman siguro manliligaw mo, ma'am. Grabe, laki nun. Magkano kaya yung ganun? Di naman siguro mahal. Alam mo ba, ma'am, pinag-uusapan ka? Ha? Pinag-uusapan? Opo, ma'am. Narinig ko lang kanina sa mga agents. Nagtatawanan pa sila. May pustahan pa kung magkano daw yung bouquet mo. Pustahan? Oo, ma'am. Yung iba sabi mga 3K daw. Yung iba 5K. Tapos may nagsabi pa baka daw 10K kasi ang laki. Tsaka mukhang galing sa mamahaling flower shop. Di ko alam kung matatawa ako o maiinis. Sinabi nila yun? Sorry, ma'am. Hindi ko naman sinasadyang sabihin. Naisip ko lang baka gusto niyong malaman kasi alam mo naman dito, mabilis kumalat yung chismis. Bumalik agad ako sa office ko at napatingin ako sa buhay na nasa mesa ko. May maliit na sticker sa plastic wrapper. Logo ng isang high-end flower shop. Hindi siya mura. Bigla ako napaisip kung saan galing yung pinanggastos ni Liam dito. Bandang 5:00 ng hapon, habang nag-aayos ako ng gamit ko para mag-out, biglang nag-vibrate yung phone ko. Akala ko text lang. Yun pala picture na sinan ni Liam. Picture ng lobby ng building namin. Nasa baba na ako. Huwag kang tatakbo ah. Baka mamaya madapa ka sa sobrang excitement na makita ako. Ewan ko sa'yo. Mukha namang ikaw talaga yung excited na makita ako. May surprise ako sa'yo. Ano na naman yan? Surprise nga, di ba? Yan ka na naman sa surprise mo ah. Dami mong ganap today. Siyempre. Lumabas na ako ng office. Bitbit ko tong malaking bouquet. Agaw attention talaga siya sa mga tao. Pero deadman lang ako. Pagbukas ng elevator ng lobby, unang bumungad sa akin si Ken. Ken? Anong ginagawa mo dito? Gusto lang sana kitang ayain. Ayain saan? Medyo ang awkward kasi hindi ko naman ine-expect na pupunta siya dito. Ayain mag-coffee date. Coffee date? Oo. Uy, na-receive mo na pala. Ang alin? Yung flowers. Ha? Wait, ikaw nagpadala nito? Oo. Happy Valentine's, Arya. Nanlaki yung mata ko. So hindi to kay Liam. Nilibot ko yung mata ko at nakita ko si Liam. Nakatingin siya sa di kalayuan. Nakatitig sa amin ni Ken. At may hawak siyang isang maliit na bulaklak. Hindi siya bouquet. Hindi grande. Isang pirasong rose lang. Nakabalot sa simpleng plastic na nabibili sa tabi-tabi.